Simula ang eksena sa isang pagpupulong at binanggit ni 018 na dumadami ang mga request sa kanilang misyon, halos 3 beses na mas marami kaysa sa karaniwan. Tugon ni 04 na baka dahil sa mga chismis tungkol sa kanilang kakayahan, kaya dapat nilang tapusin agad ang mga misyon. Gayunpaman, sinabi ni 018 na nakakagulat ang pagtaas dahil lahat ng mga kontrata ay dumadaan sa mga pinagkakatiwalaang rekomendasyon, kaya't mahirap intindihin kung bakit biglang dumami ang mga kahilingan. Tinanong ni 04 kung sadyang pinagkakatiwalaan ba sila talaga ng mas maraming misyon, binanggit na sinasabi rin ito ng mga kliyente na ito ay dumadaan sa mga pinagkakatiwalaang rekomendasyon. Inamin ni 018 na nalilito rin siya at nag-aatubili siyang tanggapin ang mga misyon dahil dito. Tinanong naman ni 016 kung kailan matatapos ang misyon ni 08 at sinagot ni 018 na matatapos ito ngayong araw at ipinaliwanag na isang simpleng security mission lang ito at walang panganib, kaya mag-isa itong ginawa ni 08. Tinanong ni 02 kung na-verify ng maayos ang misyon at kinumpirma ni 018 na dahil ilang beses na silang hiningan ng client na gawin ito. Matapos ang maikling katahimikan, inutusan ni 02 si 016 na suportahan si 08 at sumang-ayon naman kaagad si 016. Lumipat ang eksena kay 08 na nasa kotse kasama ang kanyang kliyente. At bigla silang hinarang ng mga sasakyan mula sa harap at likod. Isang bodyguard sa tabi ni 08 ang nagtutok ng baril sa kanya, pero mabilis itong inagaw ni 08 at siniko ang bodyguard sa mukha. At habang nangyayari ito, nagsimulang namang lumapit ang mga kalaban papunta sa lokasyon ni 08. Agad pinatakbo ni 08 ang sasakyan, ngunit nagulat siya nang makita si 03 kasama ng mga kalaban sa kanilang harapan. Ngumiti si 03 bago pinaputukan ang sasakyan nila 08 at ng kanyang kliyente. Subalit sa kabila ng pagkabigla, hindi nawala ng pag-asa si 08 at patuloy na pinatakbo ang sasakyan hanggang sa nakataka sila. Galit na sumigaw si 03 sa kanyang mga tauhan at agad na inutusan ang mga ito na habulin si 08. Samantala, sa bahay ni Eugene, nakatanggap siya ng nakakagulat na tawag, nalaman niyang inatake si 08 ni 03. Kinumpirma ni 06 ang balita, sinabing mukhang desidido si 03 at malubhang nasugatan si 08 sa unang pag-atake. Sinabi ni 06 kay Eugene na kikilos na sila pero mas malapit ang lokasyon niya. Kaya agad na pumayag si Eugene na agad kumilos at hiningi ang lokasyon ni 08. Bigla namang naalala ni Eugene ang isang sandali sa training camp kung saan nahirapan siyang makasabay. Pagod na pagod at malapit nang bumagsak, subalit hinawakan siya ni 08 bago pa siya bumagsak sa lupa at diretsyo siyang sinabihan nito na sobrang kulang sa stamina si Eugene at wala itong sapat na lakas ng kalamnan at agad na umalis. Tahimik lang si Eugene, nakatingin habang papalayo si 08. Lipat ang eksena at makikita si Eugene na kumakain mag-isa nang biglang lumitaw si 08 at binigyan siya ng dagdag na tinapay. Mahigpit na sinabi ni 08 na kailangan niyang kumain ng mas marami kung gusto niyang mabuhay sa pagsasanay at ipinaliwanag na ang lakas ay nakukuha sa pagpipilit na kumain kahit pa sumuka siya. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpuno ng tiyan at iniutos kay Eugene na magkita sila ng pribado pagkatapos ng bawat sesyon ng pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali, sa kalagitnaan ng gabi, palihim na nagsasanay sina Eugene at 08. Hinikayat ni 08 si Eugene, sinasabing kayang magtagal ng katawan niya nang higit pa sa inaasahan nito. Gayunpaman, bigla na lang bumagsak si Eugene, hindi na kayang kumapit sa bar. Sinabi ni 08 na pumasok na siya at magpahinga na, ipinaliwanag na mahalaga ang pag-recover. Kung magagawa niya ito ng maayos, hindi lang lakas ng katawan kundi pati ang lakas ng isip ang lalakas sa kanya. At patuloy na nga ang lihim na pagsasanay ni Eugene at 08 gabi-gabi. Sinabi ni 08 kay Eugene na gawin ito ng dahan-dahan at maramdaman ang bawat kalamnan na may layuning palakasin ang katawan. Sa umaga, habang nagbe-break ang kampo sa kanilang pagsasanay, nakaupo si Eugene mag-isa sa isang sulok. Pinayuhan siya ni 08 na magpahinga ng maayos at huwag mag-isip ng kung ano-ano at matulog kung maaari. Kahit hindi siya makatulog, dapat niyang sanayin ang sarili na matulog sa ganitong mga sitwasyon. At matapos magbigay ng payo, umalis si 08 at nanatiling tahimik lang ulit si Eugene. Naalala naman ni Eugene ang sinabi ni 08 noong naghapunan sila sa bahay nila Eugene, nang umiti si 08 at sinabi, "Natutuwa ako na may pamilya ka." At nagbago ang eksena, at makikita si 08 na binaril ang mga kalaban, ngunit makikitang malubhang na sugatan. At habang tinatawag niya ang kliyente na lumapit, biglang umatake ang dalawang kalaban, ngunit mabilis rin silang napatumba ni 08. Biglang nagsalita si 03 at nagmungkahi na ibigay na lang ni 08 ang target, sinasabing hindi kailangang mamatay dahil lang sa isang utos. Matapang na sumagot si 08, inaakusahan si 03 ng pagsasalita ng kalokohan at sinabing kahit sila, ang numbers, ay mamatay, hindi sila sumusuko sa kanilang misyon. Dagdag pa niya, hindi niya kinikilala ang isang taksil tulad ni 03 na naging dahilan upang manahimik si 03 na may seryosong ekspresyon.
Umpisa ang eksena habang inutusan ni 03 ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay, kaya't mabilis na kumilos ang lahat. Kinausap niya si 08 at sarkastikong tinanong kung nakakatawa ba na ang numbers ay naging bayarang mercenary saan man. Tahimik lang si 08 at matyagang naghihintay sa paparating na kalaban. At nang makalapit ang kalaban, agad niya itong sinunggaban at pareha silang bumagsak sa lupa, mabilis na sinuntok, hinawakan sa leeg, at muling ibinagsak sa lupa. At habang sinusubukan ni 08 na kunin ang baril ng kalaban mula sa lupa, agad itong pinaputukan ng panibagong kalaban, kaya napilitan si 08 na umiwas at muling magtago. At habang nagtatago, napansin niya ang isang drum. At nang papalapit na ang mga kalaban, tumakbo si 08 papunta sa kanila gamit ang drum bilang panangga. Nabigla ang mga kalaban hanggang sa mabangga sila at bumagsak, at sa wakas nakakuha na si 08 ang baril. Subalit, narinig ni 08 si 03 na kinakausap ang kanyang kliyente, sinasabing nahanap din niya sila. Gulat si 08 at agad na tumakbo papunta sa lokasyon. Pagkatapos, itinutok ni 08 ang baril kay 03 at tinawag siya. Tumugon si 03, nakangiti habang itinutok ang baril sa kliyente ni 08, at pabirong sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil itinago niya ito ng maayos. At habang tahimik lang si 08, tinutukso siya ni 03, sinasabing nakikipaglaban lang siya sa kakaunting tao pero kumikilos na parang mersenaryo. Sumagot naman si 08 nang kung hindi lang niya siya binaril kanina sa kotse, hindi sana nangyari ito. Natahimik naman si 03 sa sagot ni 08, subalit agad na sinabihan nito si 08 na ibaba ang baril, ipinaliwanag na balak nilang kunin ang dalawang hostage. At binalaan niya si 08 na papatayin ang mga hostage kung hindi siya susunod. Subalit walang pag-aalinlangan, agad na ibinaba ni 08 ang baril na ikinagulat ni 03 at galit na tinanong ang kanyang ginawa. Inakusahan niya si 08 ng pagiging irresponsable na parang isang tunay na bodyguard kahit na wala naman silang utos na pumatay at hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang desisyon ni 08. Subalit tahimik lang si 08 habang pinilit ni 03 siyang mag-isip, itinuturo na sila ay mga combat agents na sinanay para patumbahin ang mga pangunahing target pero hindi ginagamit ni 08 ang kanyang kakayahan na ito. Tinanong ni 08 kung ano ang gustong ipahiwatig ni 03. Agad iminungkahi ni 03 na sumali si 08 sa koponang binubuo niya. At ipinaalala ni 08 na tinanggihan na ni 02 ang ideyang iyon noon. Subalit, nilinaw ni 03 na hindi siya humihingi ng opinyon ng lahat, at ito ay opinyon lang ni 08. Kinuwestiyon ni 03 ang loyalty ni 08 sa numbers, sinasabing hindi na sila isang makabuluhang grupo at nagsasayang lang ng oras ng walang direksyon. Hinamon niya ang pagkakakilanlan ni 08. Subalit matatag na tumugon si 08, tumangging sumama kay 03, tinawag siyang traitor at sinabing hindi siya sasama sa isang taong maaaring ipagkanulo siya anumang oras. Kinuwestiyon ni 03 ang mga alalahanin ni 08, sinasabing ipagkakanulo niya ang iba kung kinakailangan at binalewala niya ang ideya ng pagiging magkakampi. Pinaalala kay 08 na noong nasa kampa sila, wala talagang pagkakaisa o magkakakampi. Hinahayaan nilang mamatay ang mahihina at nabuhay sila sa pamamagitan ng pagkuha ng kailangan nila mula sa iba. Kahit ang mga bumuo ng grupo ay ginawa iyon para gamitin ang isa't isa, hindi dahil sa tiwala at handa silang pumatay kung may pagkakataon. Sinabi rin ni 03 na hindi sila kailanman naging tunay na magkakampi at palaging handang patayin ang isa't isa kung kinakailangan. Ayon sa kanya, nabago lang ang lahat ng ipasok ni Mad Dog ang bata at ito ay si Eugene sa kanilang grupo bilang biro. Subalit walang pakialam na tumugon si 08 at tinanong kung ano ang problema doon. Mariing tinanggihan ni 08 ang alok ni 03 na bumalik sa dati nilang pamumuhay, sinasabing mas maayos na ang mga bagay ngayon at ang numbers ay magkakampi, sa kabila ng pagtataksil ni 03. Sinabi niya kay 03 na umalis na, ipinaalala na siya ang traitor na pumatay sa kanilang mga kasama. Nagulat at nagpaseryoso kay 03 ang sagot ni 08 at malamig na tumugon na kung ganoon, hindi na kailangan si 08 at maaari na siyang mamatay. At nang babarilin na ni 03 si 08, biglang may bumaril sa kanila na ikinamatay ng ilang tauhan ni 03. Subalit agad na nakapagtago si 03, gulat na nagtatanong kung may iba pang mga kasama si 08. Agad ding binaril ni 08 si 03 pero nakatakas pa rin ito. At nakita na nga ni 08 na si Eugene ang tumulong sa kanya na nagbigay ng ngiti at ginhawa sa kanya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.